Yo, what's up guys? So, welcome back to my YouTube channel. So, in this video guys ay meron tayong pag-uusapan or meron akong ibabahagi sa inyo na kaunting kalaman kung paano ba ang or ano ba yung mga bagay na dapat nating tandaan sa pag-select ng mga isda or ng mga gapi natin na may potential na pwedeng isali sa show. So, this video is good lalo na sa mga newbie natin dyan na nagbabalak na sumali sa mga show. So ano pang hinintay natin guys? Tara, let's go. Pero bago ang lahat guys, so please like, share and subscribe to my YouTube channel para marami pa tayong mga video na gagawin about gapi keeping. Yo, what's up guys? So ito na guys, nandito tayo ngayon sa makikita ninyo guys, meron ako mga ginugroom dito ng mga gapi, mga bata pa sila guys, or mga nasa juvenile size pa sila or 3 months below. Ano ba yung mga dapat nating tandaan sa pag-groom ng gapi? Mga isda guys, meron akong dalawang klase dito, or meron akong pattern type at saka solid type. So unahin natin muna sa solid. Ano ba yung mga isda na solid or ano yung mga gapi na solid? Ito yung mga gapi na walang mga pattern sa kanilang buntot, sa kanilang dorsal, caudal at saka sa kanilang katawan. So yan yung mga gapi na walang pattern or non-pattern type or solid na mga gapi. Ang una nating kailangang tandaan sa pag-select ng mga isda na may potential na pwedeng isali sa show sa solid colors or mga isda gapi na walang pattern is una natin tingnan is yung body form. So sa body form, included na dyan ang body size, ang laki ng katawan. So importante rin na tingnan natin yung laki ng kanilang mga katawan. So pagkatapos dyan is next natin tignan is yung mga faults. Tignan natin kung meron ba mga faults tayo nakikita sa kanila. So kailangan pag sinabi natin yung specific na name ng gapi, for example ito half black blue gapi, half from the word half black blue, so kailangan half black talaga yung makikita mo sa kanya, tapos blue din yung kulay ng kanyang dorsal at caudal. So kailangan pantay yung kulay ng dorsal at saka caudal. Kailangan makikita rin natin sa kanila yung specific color sa kanila based on their names. Sunod naman guys is tignan natin is yung yung kondisyon ng ating mga isda. Meron kasing ibang mga gapi guys na 3 months pa lang is magkakasakit na, may punit na mga dorsal, caudal. So yun, isa rin yun sa dapat nating bantayan. Kailangan walang mga punit, walang sign ng sakit, no sign of disease. So yun ay para sa solid. So ayun, tapos na tayo sa solid type o gapi. So ngayon ay punta naman tayo dito sa pattern type of gapi o mga gapi na mayroong mga pattern either sa kanilang katawan, dorsal at caudal. So dito meron akong isang halimbawa ng pattern type of gapi. Ito ay ang white mosaic gapi. So as you can see guys, makikita nyo sa kanya mga fins sa dorsal at caudal, meron mga pattern. So ang kaibahan lang nito sa pag-select natin sa mga solid guys, isa rin yung pattern na dapat nating tignan pag tayo ay nagsiselect ng mga gapi, mga pattern type na gapi na may potential na pwedeng isali sa show. So kailangan tignan natin yung mga pattern nila. Kailangan pantay, malinis yung pattern, at saka visible talaga na merong pattern
sa kanilang mga fins. So tapos guys, tignan din natin yung body form. I forgot pala guys, kailangan din natin na long body yung mga napipili natin. Kailangan piliin nyo yung mga long body, tapos piliin nyo yung mga malalaking katawan, tapos walang sign of disease. Isa rin yun sa pinaka-importante guys, walang sign of disease, walang deformities, hindi baluktot ang katawan, kailangan straight talaga. Then same sa solid colors, ang pattern kailangan, pag sinabi nating pattern, it should be, meron rin yung pattern yung dorsal, hindi lang yung caudal. So, kailangan pantay, meron rin pattern ng dorsal at saka caudal. So yun yung para sa pattern. So yun guys, naituro ko na sa inyo yung mga knowledge ko about how to select a potential guppy for show sa pattern at saka sa solid colors. Thank you for watching, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel para marami pa tayong mga video na gagawin about guppy keeping.